Ayan po, ginulat po makabida, no? Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano po, ito hong si Chinese President Xi Jinping, ano po, doon ho sa APEC Summit po makabida. Mantakin nyo wala ho sa protocol, bigla hong lumapit ito hong si PBBM po makabida, no? Kay Xi Jinping. Tuloy, nagulat po. At saka yung kasama po ni President Xi Jinping, ano, na nasa likod po niya makabida, bigla hong tumayo dahil ho dito sa bigla hong paglapit po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yung pag-uusapan po natin dito ho sa aking vlog. Pero bago yan, eto muna. Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Pag-uusapan po natin ito hong pambihirang eksena po mga kabida sa APEC Summit po kung saan nabigla ho ito hong si President Xi Jinping ng China, mga kabida. Matapos pong lumapit ito hong si Pangulong Marcos at bigla hong kinamayan ito hong si Xi Jinping, Ito ipapakita ko po sa inyo, mga kabida. Ito hong actual video, kung saan una pong nag-shake hands, ito hong si Xi Jinping at yung Pangulo po ng South Korea po, mga kabida. Tapos yun, umupo ito hong si Xi Jinping sa kanyang upuan, biglang lumitaw ito hong si Pangulong Marcos. Okay, mga kabida. And then yun, kinamayan, bigla ito hong si Chinese President Xi Jinping. Kaya nga yung kasama po ni Xi Jinping po sa likod, bigla hong napatayo po, Kasi ganun ho kaigpit, mga kabida, yung security ni President Xi Jinping. Kaya nga, nung sinabi po ni Pangulong Marcos po na nahihirapan po siyang lumapit po kay Xi Jinping dahil ang higpit po ng seguridad po mga kabida, baka naman po wala ho siyang ibang pagkakataon po kundi yun, nilapitan niya kaagad. Pero wala sa protocol yun out of protocol po yun mga kabida. Hindi po dapat ginawa po ng Pangulo yun po. Okay? Eto, babasahin ko lang po. Ito pong sinabi po ni Pangulong Marcos, mga kabida, patungkol ho sa kanyang karanasan po, kung paano ho siya makalapit po kay Pangulong Xi Jinping ng China, mga kabida. Ito, ibinahagi ni Pangulong Marcos Jr. ang naging karanasan niya sa APEC Summit, kung saan nahirapan daw siyang makalapit kay Chinese President Xi Jinping dahil sa higpit ng seguridad nito. Mga kabida, ito yung sinabi po ng Pangulo. Ang hirap lapitan talaga. Every time he comes in, ang hirap lapitan. He is surrounded by security guards. Ayoko mamilit. Baka suntukin ako ng security guard niya. Ayon kay Marcos, kahit nahirapan siyang makalapit, pinilit pa rin niyang batiin si bilang tanda ng paggalang at diplomasya ng Pilipinas sa China. Ayon. Yun yung sinabi po niya, kinote ko lang po ito, mga kabida, sa post po ng ang balita ngayon. Okay? So, wala hong ibang paraan po ang Pangulo para makalapit po. Kasi unang-una, hindi ho siya makakuha po ng scheduled meeting with Xi Jinping po ng China, mga kabida. Okay? So, ang ginawa po ng Pangulo, sumaglit po. Okay? Out of protocol na po yun. Okay? Wala na po sa protocol, mga kabida. Lumapit po ang Pangulo doon ho sa kay President Xi Jinping ng China. Pero hindi po maganda yun, Kasi unang-una, nasa kalagitnaan na ata yun, mga kabida, ng pag-uusap. Kasi andun na po sa parang presidential table na po Tapos yun, lumapit ito hong si Pangulong Marcos, Bigla hong nagulat ito hong si Xi Jinping po, mga kabida, sana hindi po ginawa ng Pangulo daw yun, Sabi po ng ilang mga netizens, Okay? In fact, sa post po ni Dr. Rob Rances po, mga kabida, babasahin ko lang po sa inyo, Talaga, tingnan ang actual footage kung kailan talaga nangyari ang handshake sa photo. Kung sinasabi niyang nag-congratulate daw siya kay Xi Jinping and reaffirmed commitment to partnership and meaningful cooperation, parang saling pusa lang, Ibig sabihin po, mga kabida, hindi talaga formal na pag-uusap yon ni Xi Jinping at saka ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sumaglit lang po Para bang saling pusa yung dating po, mga kabida.
Although, most likely, sinabi po niya, no? Nag-congratulate po siya kay President Xi Jinping. Pero hindi ho formal na pag-uusap po ng dalawang mga leaders po, ano, mga kabida. Kasi ho, nahihirapan nga ano, na kumuha po ng chance po mga kabida para magkaroon po ng formal talks, ano. Ito hong si Pangulong Marcos at saka si President Xi Jinping, ano, mga kabida. Okay? Para bang lumabas tuloy na masinsinan yung kanilang pag-uusap po, ano, about partnership, about inviting him to go to the Philippines, ano, mga kabida. Okay? Hindi nga nakakuha ng kahit na ilang minuto lang po, ano, na para mag-usap itong dalawa. And even the President of the United States, hindi ho binigyan itong si Pangulong Marcos po ng time to talk to him, ano, mga kabida. Now, ano kaya yung rason kung bakit hindi ho nakakuha po ng chance itong si Pangulong Marcos para makapag-usap po sila, ano, ni President Xi Jinping po, ano, mga kabida? Kung maalala po ninyo, during the ASEAN Summit po, ibinanatan po daw ng Pangulo, ano, itong China po mga kabida, ano, dahil ho sa issue po ng girian dyan po sa West Philippine Sea, ano po. Okay, tapos yun, makipag-usap, makipagbatian po mga kabida, ano. So kung ako po si Xi Jinping, bakit po ako makipag-usap sa iyo? Ibinanatan mo na yung China, ano, 'di ba? Yun yung medyo asiwa po mga kabida. Ironic masyado yung ginawa po ng Pangulo. Unang-una, wala ho sa protocol yun Bigla hong lumapit ito hong si President Marcos na nakaupo na po ito hong si President Xi Jinping, ano, mga kabida. Okay lang sana yon kung nakatayo pa po sila, no? Kumbaga yung scene po mga kabida, yung sitwasyon doon informal, ano? Hindi, nakaupo na po Tapos biglang lumapit po ito hong si Pangulong Marcos. Kaya nga yun medyo yun yung batikos po ng ilang mga netizens, ano, mga kabida, na hindi po nakapag-antay ang Pangulo para matapos yung conference na yon, kung conference man yon, ano, at saka niya po nilapitan ito hong si President Xi Jinping, ano. Yun yung observation po sa kanya, no, mga kabida, doon po sa video na ipinakita ko po, ano. Actually, kinuha ko lang po yun, mga kabida, sa post po ni Dr. Francis po, ano. Kasi para bang lumitaw po doon, mga kabida, na nagkaroon po ng formal talk ito hong si Pangulong Marcos at saka ito hong si President Xi Jinping, ano. Hindi po. Ang actual talaga na nangyari po, yung nagkaroon po ng parang conference ata yun, doon, ano, tapos bigla hong lumapit ito hong si Pangulong Marcos. Okay, out of protocol na po, ano, mga kabida. Wala na po sa protocol po yun, ano. At yun, nag-congratulate daw kay Pangulong Xi Jinping. Okay? Pero hindi ho yung formal na pag-uusap talaga, ano, between the two leaders po mga kabida, ano. It was just during the time na sumaglit ito hong si President Marcos para lang po maka-handshake po niya, ano, ito hong si President Xi Jinping po ng China, ano, mga kabida. Now, ang impression po ngayon, ano, para bang gusto hong lumapit ito hong si Pangulong Marcos po sa China, mga kabida, because yun nga medyo alanganin na po yung sitwasyon po ng ekonomiya, kondisyon po ng ekonomiya po ng bansa, no? Ayon po sa ilang mga eksperto, nagsilayasan na raw ito hong mga negosyante, ano? Okay? At naghanap na po ng ibang mga bansa kung saan doon po sila mamumuhunan po makabida mula dito sa Pilipinas, ano? Dahil ho sa corruption, mga kabida, no? Dito ho sa ating bansa. Kumbaga, parang nawala na po ng kumpiyansa ito hong mga negosyante na mamumuhunan po, ano, dito ho sa Pilipinas because of that issue of corruption. Kaya dahil dyan, medyo humina po ang ekonomiya daw ng ating bansa, no, mga kabida. Pero ayaw hong tanggapin ito ng Palasyo po ng Malacanang. Okay? Hindi daw totoo na humina, okay, ang ating ekonomiya. At in fact, lately lang po, sinabi po ng Pangulo na bumalik na raw ang sigla po ng ekonomiya ng Pilipinas, bumalik na raw ang kumpiyansa po ng mga negosyante, ano, sa ekonomiya po ng Pilipinas dahil ho sa mga hakbang na ginawa po ng Pangulo at ng kanyang administrasyon para labanan ito hong issue po ng corruption po, mga kabida. Ang tanong po ngayon, ano po yung mga hakbang na yun? Mayroon na bang naisampang kaso laban ho dito, mga kabida?
Okay? Napabilang ba yung mga personalidad na sa tingin po ng taong bayan, kasangkot po doon ho sa korupsyon, mga kabida? Sinampahan na ba ng kaso? Nakulong na ba itong mga taong ito? Ano? Mga kabida, wala pa po. Nasa kaligitnaan pa po tayo sa ginagawang investigasyon ngayon ng ICI, Senate Blue Ribbon Committee, Ombudsman, sino-sino pa yung ibang nag-imbestiga ho dito, Wala pa pong preliminary investigation na ginawa ito kong Ombudsman, mga kabida. Okay? And since wala pa pong kasong isasampa po. Only recommendation coming from the ICI. Ito kong kanilang recommendation, okay? Gagawan pa ito, mga kabida, ng preliminary investigation ng Ombudsman. So matagal-tagal pa yon, okay? So wala pa pong makukulong at mayroon pang chance sa itong mga isinangkot ho dito na makapaghanda, mga kabida, para lumayas sa Pilipinas. Kagaya ho sa ginawa po, mga kabida, ng mga assets po ni dating Congressman Zaldico. Dahil ho sa sinasabi ho nilang due process, yon nailipad po, mga kabida, yung mga air assets po ni dating Congressman Zaldico. Sana hindi po mangyari yan, mga kabida, doon po sa mga isinangkot at posibleng kakasuhan po, mga kabida, dahil ho sa issue po ng korupsyon sa flood control projects. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.